tinatawag na mensahe o isang verse na very powerful siya, kompleto na siya eh. Kumbaga sa pagkain, ito yung pinaka-kompleto na sa ulam baga. Kumbaga pag nagluto ka, kailangan kompleto yung recipe. Ano? So itong verse nito ay talagang eksakto sa ating panahon, sa ating tinatawag na pamilya, o sa tinatawag nating personal na buhay. So, ang title ng ating pag-aaralan, God's Recipe for the Power of His People, o church na tinatawag kanina. No? God's recipe for the power of His people. So, yung recipe. Pag sinabing recipe, walang pagkakaiba yan ng luluto ka ng isang pagkain na dapat kompleto. At hindi ka pwede magluluto ng isang bagay na hindi naman siya kompleto talaga. Kung gusto mo yung best na pagluto, dapat kompleto, di ba? Pag nagluto ka ng sinigang, kailangan kompleto. Pag nagluto ka ng sinigang na manok, anong kailangan unang ingredients? Luya, manok, sinigang na manok eh. Okay, tapos kailangan sa sinigang na manok, kailangan meron kang sibuyas, di ba? Depende kung gusto mo lagyan ng luya, o di kaya mga gulay, ano? Tapos para pag kinain mo na, pag hinanda mo na sa pagkainan, wow, perfect. Ang sarap ng sinigang na manok. Okay? Ang alam ko lang na wala na ibang ingredients, itlog eh. Binaga. Tubig na lang yun, di ba? Pakuluan mo lang sa itlog, binaga na. No? Pwede mo na siyang kainin. Okay, so ganoon din sa buhay natin. Mayroong tinatawag na God's recipe for power in His people. So mayroong binigay ng Diyos na mga bagay, sa akin na, yung may tinatawag na recipe na dapat nating sundin sa buhay natin upang sa ganoon maging matatag ka. Amen? Sa buhay mag-asawa, maging maayos. Tama? Sa buhay ng isang kabataan, dapat rin makita yung mga bagay dito. So sabi nga dito, ito kasi verse nito, ito yun sa panahon ni Hari Solomon, na siya'y nag-build ng tinatawag ng temple o tinatawag yung house of God. Kaya sa Old Testament, wala pang salitang church, temple pa lang, o tinatawag ng tabernacle. Sa panahon ni Solomon, ay temple na. Sa panahon ni Moses, ay tabernacle. No? So temple, sa panahon niya ay church. So dito, nag-build si King Solomon ng tinatawag na Temple of God. So sabi nga dito, the construction of the temple, God is providing help and provision for His people. So pinapakita dito ng Panginoon kung paano niya pinaprovide ang pangangailangan ito ng paggawa ng bahay-sambahan, ng temple, para sa Kanya. So ganun din ang Diyos sa buhay natin. Talagang yung provision niya ay talagang makita natin na always God nagbibigay siya ng tulong sa pangangailangan mo. Hindi mo lang minsan na-appreciate yung mga bagay mayroon ka. Yung kalakasan mo, galing ng Diyos yan. Yung hangin mayroon ka ngayon, galing sa Panginoon yan. Tama? Yung pagkain mo, yung lahat ng kabuhayan mo, lahat yan ay provided ng Panginoon. Kaya sabi nga, wala tayong pwede may pagmalaki sa Diyos. Kaya nga sabi dito, God is providing help and provision for His people. Lalo na kung ikaw ay anak ng Panginoon, tandaan mo to, mula ikaw ay tinanggap ng Panginoon, meron ka ng Diyos na pwede mong lapitan at tutulungan ka. Amen? Although lahat ng tao hindi anak ng Diyos, lahat nakatanggap ng sikat ng araw, libre yan, lahat ng may hangin, pero iba pa rin yun na ikaw ay mayroong relasyon sa Panginoon. Mas mahigit, mas marami kang tinatawag na tulong mula sa Panginoon. So pinapakita dito na sabi nga, when His people stumble from their lofty position and fall into sin, He is giving them to means necessary to recover that which they have lost. Minsan, sa buhay din natin, tanggapin natin sa hindi, minsan talaga tayo ay bumabagsak sa buhay Kristiyano. O minsan talaga nauhulog tayo sa patibong ng kasalanan.
Pero gusto pa rin ng Diyos i-recover ka pa rin. Ganyan ang kanyang nais eh. I-bless tayo. Tulungan tayo. I-build pa rin ang buhay natin sa Diyos. Kaya walang magulang na magtuturo minsan ng masama sa kanyang anak eh. Kahit masama ng anak mo, binabangon mo pa rin eh. May verse sa Bible nga, 7 times ka mag-fall down eh. Twice up again eh. Ganun ang Diyos. Ganun siya katapat. Kaya lang, dito sa ating pag-aaralan, sana makita din natin kung ano yung dapat nating sundin na recipe para sa ating buhay. Para sa kung gusto maging blessed na isang Kristiyano, gusto mo ikaw ay marami kang ma-influence na tao sa pamagitan ng iyong patuto, ito yung mga bagay na dapat mong sundin na recipe para maging blessing ka. Bilang magulang, ganun din. Bilang kabataan, sundan natin ito ang mga setup ng Diyos. So unang-una, sabi ng verse kanina, if my people which are called by my name. So ipinapakita dito ang unang-unang recipe na dapat mong gawin. Una, lagi kang tumatawag sa Diyos. Call upon the name of God. Call. Tumawag. Amen? Tumawag ka sa Diyos. Isang bagay dapat na hindi natin pinapabayaan yung salitang pagtawag sa Diyos araw-araw. Nabanggit ko ito sa mga prayer meeting. Ang panalangin, ang pagtawag katulad ng isang padlock na may susi na pag binuksan mo, bumubukas ang padlock, to open communication with God, yung blessing papasok sa iyo. Kapag simulan mo tumawag ulit sa Kanya. Ang problema minsan, hindi talaga tayo tumatawag sa ating Panginoon. Dahil nga sabi nga minsan, busy tayo sa ating mga sarili. Pero isang magandang nais ng Diyos, tumawag tayo sa Diyos. Because point number 1, sabi nga, to God's people, tayo ay tao ng Diyos. Kung mayroong magtatawag sa Diyos, ikaw yun at ako. Amen? Kung mayroong mang sasagutin ng Diyos na panawagan o pagtawag, ikaw yun na ligtas. Kasi anak niya tayo. Tao na tayo. Katulad ng anak mo, kapag may pangangailangan, humingi yan sa magulang, hindi sa kapitbahay. Tama? Ikaw yung tatay, ikaw ang pupuntahan. Ganun din dapat ang una natin makita, kung mayroon man tayo mga dapat unahin na tawagan, yung Diyos natin na sa langit. Kaya sinabi doon sa Matthew chapter 6 verse 9, Our Father which is in heaven. Diba? Doon i-address natin na kung saan tayo ay God's people. Masaya ba kayo naging anak kayo ng Diyos? Ako ang saya ko. Siguro kung hindi ako naging anak ng Diyos, wala na ako sa mundo ito. Ang hirap ng buhay namin eh. Baka umapit na ako sa patalim ng droga siguro o masira ang buhay nila kasi sobrang hirap ng buhay. Pero salamat, July 20, 1988, mayroong pastor na pumunta sa bahay namin. May isang preacher nagsabi, Japet, pumunta ka ng church. At yung araw na yun, nakapanood ako ng Burning Hell at doon ako na-save. At simula noon, mayroon na akong ama na tinatawagan. Hanggang ngayon. Amen? Yung mga blessing na ito'y bunga ng pagtawag natin sa Diyos. Kaya pag hindi tayo tumatawag, isang bagay na malaking pagkakulang sa iyo na tumawag sa iyong Panginoon. Amen? Yan ba yun? Sabi nga not to lose, but to those who bear His burden or His name. Minsan talaga marami tayo mga tinatawag ng mga suliranin. Totoo yan. May mga burden tayo lagi araw-araw. May mga problema tayo. Kaya sinasabi ng Panginoon, ang magandang una mong gawin, lagi kang tumatawag sa akin. Kasi hindi mo talaga kakayanin yan ang mga bigat sa buhay na dapat mong gampanan. Sasabihin naman natin, okay naman tayo sa mga bagay, pero kailangan pa rin natin tumawag sa Kanya. Kasi una, tayo ay tao ng Diyos. Anak ka ng Panginoon. Amen? Pangalawa, bakit tayo tumatawag? Para yung provision na kailangan natin, ma-meet natin. Yung mga pangangailangan natin, ma-meet natin. Amen? Hindi naman sa lakas natin tututusin eh. Hindi naman sa galing natin na magagawa natin eh. Hindi naman sa ating may pera tayo o wala eh. Ang kailangan, pamamit natin mga bagay nito, kailangan natin tumawag sa Kanya. Kaya kung meron namang dapat laging isa lang alang katawagan, kundi ang Diyos. Amen?
Kaya sa mga kapatid, tayo in-expect ng Diyos araw-araw na tumatawag ka sa Kanya. Napakahirap na hindi tayo tumatawag sa Diyos. Kaya ang telephone number ng Diyos, alam natin palagi, Jeremiah 33 verse 3. Call unto me. Call unto me. And I will answer thee. Wala si tabi na ko. I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Amen? Kaya isang magandang unang-unang recipe ng iyo dapat makita para bilang isang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, una, tumatawag tayo sa ating Ama na sa langit. Kaya minsan ang problema, sa iba-iba tayong tumatawag. Hindi natin i-recognize ang ating Diyos. Amen? So the call, tumatawag tayo sa ating Panginoon. Yun ang point number 1 na makita nating recipe ayon doon sa aklat ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people which are called by my name. Amen? Pangalawa, hindi pa ba kayo? Ngayon, kung tumawag ka na, merong condition ang Diyos dapat mo rin gawin. Kaya point number 2, the condition. Ano yung condition na hiningi ng Diyos para sa iyo at para sa akin? Para sa church nito, what the first condition? Number 1, ang unang-unang kondisyon na binanggit, nais lang makita sa atin sa itang humbleness. Humility. Magpakababa ka lagi sa harapan ng Diyos. Amen? Church, wala naman tayo sa kamay natin eh. By the way, sabi ni Job, naisilang tayo na wala talagang dala sa mga kamay natin. Tama? Sino dito pinanganak na may 100? Pagkawas mo may 100 peso agad. Sino dito pinanganak na mayroon agad kotse? Sino dito pinanganak na mayroon damit? Tanong ko lang. May damit ka ba pinanganak ka agad? Wala, ubad ka, lumabas. Tama? Binihisan ka lang ng nanay mo. Binihisan ka ng Diyos. Binigyan ka ng ganito. Binigyan ka ng blessing. Amen? Binigyan ka ng bahay. Binigyan ka ng trabaho. Binigyan ka ng masakyan. Binigyan ka ng mga bagay nito sa buhay mo. Pero sabi ng Bible, ang unang-unang condition na makita sa iyo, dapat matuto kang nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Humility. Amen? Sana makita natin. Because ang humility, nagpapakita, sabi nga dito, where we came from. Saan ba tayo galing? Yan ang siyang tanong eh. Saan ba ako galing? Galing tayo lahat sa buhay ng makasalanan. Nagbinihisan ng Diyos lang. Amen? Tama? Kaya sabi ng Bible, ang unang-unang condition niya, huwag mong iparating sa Diyos na para bang mas magaling ka na sa Panginoon. Mas marami ka nang naabot na buhay. Kaya napakadelikado ang isang tao pinagpilisan pagyayamanin ko eh. Baka yung tinatawag na humility, magiging pride ka na. Sabi nga, where we came from. Yan, isipin saan ba ako galing? Tayo ay galing lamang sa isang makasalanan na karapat-dapat lang mahalin. Amen? Kumbaga sa itang sa mundo, tayo ay dinampot lang ng Diyos isang putik na makasalanan. Tama? Na wala tayong mapagmalaki sa Diyos talaga. Na hindi mo sabihin, Panginoon, ito na ako ngayon. Hey, kung wala ang Diyos, wala yan sa'yo. Kaya matuto tayo magpakumbaba sa Diyos. Kaya lang sinasabi kayo mga kabataan, kahit anumang dumating sa buhay niyo one day, God will prosper your study, your career. Bakit sabi ng Diyos, wag mo sabihin sa kanyang Panginoon, na Panginoon, ginawa ko ito para sa akin sarili. Hindi, yan ay galing sa Diyos. You become success one day, God will give another blessing sa buhay mo. One day, i-bless ka ng Panginoon dahil sa iyong kasipagan, sa iyong katapatan. It's good. Pero hindi mo pwedeng gamitin yan pag malaki sa Diyos. Ang lahat, sabihin mo, Panginoon, salamat. Maging ang kaligtasan natin ay galing sa Panginoon. Why? Bakit tayo magpapakumbaba? Because God is holy. Banal ang Diyos. Hindi tayo banal. Amen? Walang banal dito sa atin. Kaya sabi ng Bible, ay, ako'y banal, magpakabanal ka. Kung tutuusin talaga, wala tayong ganyang kaugalian.
Pero matuto tayo mapakaban sa dakilang Diyos na dapat lahat lumuluhod sa Kanya. Amen? Di ba member sa Bible? No? Every tongue shall confess with thy mouth. Lahat ay luluhod sa Kanya. Kaya kailangan nating magkaroon ng humble humility. Isang bagay na kailangan. And then, sa pakababa mo, alisin mo ang iyong kasalanan sa buhay. Sa pamagitan sa pagharap sa Diyos. Because God hates sin. Amen? Amen? Kaya kasalanan na nakakasira sa buhay mo, magpakababa ka, alisin mo sa harapan ng Diyos. Maging tinatawag natin, sabi nga lahat ng ating mga narating sa buhay, kung tutusin, lahat yan ay dumilang sa harapan ng Diyos. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Amen? Maging sino ka man, maging ano man tayo. Hindi na malaga kung ano ang mayroong klase kang pamumuhay. Ang malaga, ang kondisyon ng Diyos makita sa iyo, ikaw ay marunong magpakumbak sa Diyos araw-araw. Amen? Huwag tayo magkaroon ng pride laban sa Diyos. Huwag tayo magkaroon ng yabang sa ating mga magulang. Huwag tayo magkaroon ng yabang sa inyong mga pastor. Amen? Minsan nagiging pride tayo sa ating mga sarili. Hindi mo na namamalayan. Parang tingin mo parang napakayabang na natin. By the way, ang isang taong nagmamayabang, ibinabagsak ng Diyos. Isang araw. Pero ang taong marunong mapakubak sa Diyos, sa pastor, sa magulang, itinataas ng Diyos yan. Take this word. Itinataas ng Diyos ang marunong mapakubak. Amen? Kahit sa inyong kapwa-tao, kahit anong klaseng mayroon ka ngayon, pagkarap mo, kahit yan ay isang, sabi mo, yung tao na yan ay hindi siya gaya ka-level ng yung tinapos, marunong ka mapakubak, parang sa siya. Amen? Yan ang kailangan natin. And then another condition, yung salitang be prayerful. Nais ng Diyos ang kondisyon na makita sa iyo, dapat lagi tayong nananalangin. Kaya salitang prayerful, hindi prayer hop. Minsan hop lang yung ating prayer. Para ba nag-pray tayo pag may kailangan tayo minsan? Church, sana alisin na natin yung ganyang kaugalian. Amen? Manalangin tayo palagi. Dahil ang pagtawag sa Diyos, siya magbibigay ito ng tinatawag ng mga kasagutan para sa atin. Kaya sa prayer natin, ipag-pray natin ng God, bigyan mo ako ng physical strength, ng spiritual strength sa buhay ko araw-araw. Manalangin ka ng ganyan. Pagbigyan mo ko ng kalakasan spiritual araw-araw. Amen? Bigyan mo ko ng lakas. Alam mo, sabi ko sa iyo na hindi tayo pwede mag-kumpensa sa panahon natin ng COVID-19. Although sabi nila, 4 na lang ang natira talaga na free. Batanes, Quirino, Aurora, Dinagat Island. Yung dalawa, dagat ang tatawirin. Batanes, tsaka Dinagat Island. Pero yung dalawa, magkadikit lang. Quirino lang. Kailangan ipag-pray natin ang ating bayan. Amen? Ipag-pray natin yung family natin. Ipag-pray natin ang ating kapwa. Ipag-pray natin ang ating mga namumuno sa atin. Ang ating mga frontliner. Maging prayerful tayo dyan. Ipag-pray natin yung ating business. Ipag-pray natin yung trabaho natin. Ipag-pray natin ang ating mga anak natin. Kaya sabi ko nga, one day, ang prayer ko, yung mga anak ko, nakita ko kumakanta sa Diyos. Kumakanta kaming family. At ang prayer ko, gamitin sila ng Diyos. Naalala ko, sabi ni Pastor sa Cebu, sa Negros, sabi isang pastor doon na malaki ng church, gawain ng Panginoon sa kanya. Yung anak niya, tinatapos niya ng college doon sa States. Babae. I think, maganda, accountant yata natapos ng anak niya. Tapos yung anak niya umuwi, sabi niya pa, hindi na ako magtatrabaho. Gusto ko mag-serve na ako sa Panginoon. Sabi ng papa niya, dito, alam mo, pag pumasok ka sa ministry, walang pera dito. Wala kang sahod, anak. Sabi niya pa, alam ko, ng bata kami, pinapag-pray mo kami, nagamitin kami ng Diyos. Kaya sabi, itong wisdom din sa akin, itong ministry ito sa music, bigay sa ng Panginoon, gamitin ko. Sabi ng papa niya, anak,
Yun naman ang desire namin gamitin kayo ng Diyos. Yun ang panalangin ko sa inyo. Itong batang ito, ginamit siya sa kanyang church. Hanggang ngayon, dalaga siya. Sabi pa ng tatay niya, kung kayo manligaw sa anak ko, marami kayong dadaanan. Kasi lahat ng mga inipon ng mga yung mula sa panganak, may mga resimulat yun. Sabi dito, kahaba yung bill nyo. Parang dito na naman niya. Nasabi itong mga anak ko ay ipinapanalangin namin yun. Kaya napakaganda isang araw, yung mga anak mo, gamitin ng Diyos. Ipag-pray mo, amen? Huwag ka matakot ang anak mo tawagin maging pastor kung lalaki yan, amen? Huwag ka matakot tawagin yung anak mo maging missionary, yung isang babae, o maging pastor's wife. Huwag kayo matakot walang makain, may makain yan. Totoo, ganyan minsan kasi ang naging testimony ng marami sa amin. Nasabi maraming tao, pag pastor ka, pamababang ulit ng tao lang yan. Hindi po. The high calling of God, the man of God, the high calling position of the pastor. Why? Because ito ang dala namin. Hindi dito pera pinag-uusapan. Ang usapan dito, kaligtasan. Pagbabago ng buhay. Pagtuturo sa mga tao. Amen? So, pag-pray niyo yung mga anak nyo. Huwag niyo pagkaya pag tinawag ng Diyos yan. Sabi ko, matawagin si Faith maging pastor's wife. I'm so blessed. Bakit? Una, may manugaw ko pastor. Pangalawa, hindi sa pagkukulit. Pangatlo, papakainin siya ng maayos. Kawawa naman. Di ba pag yung anak mo naasawa, tapos pinabayaan ng manugaw, nakakalungkot, no? Tapos, siyempre, manampalataya yun ang pangasawa niya. Nasa church palagi sila, amen? At yung mga apo mo, ay sabi ko, pag ako nagkapo, ang tawag sa akin, hindi na pastor. Apostol. Apostolic na ako. Kaya si papa mo, apostol na yun. Yun na pastor, na tunay, marami ng apo. Ipag-pray nyo, amen? Ipag-pray nyo ang inyong family, amen? Husband and wife, pray one another, amen? Church, kailangan maging prayerful tayo. Tama? Kasi pag hindi tayo naging prayerful, kaya nga pag-pray natin ang ating physical strength, spiritual strength, yung lead ng ating family, yung ang pray natin, yung ating mga unsaved loved ones, amen? Church, ipag-pray nyo. Alam niyo ba sa Bible, buksan nyo ang Luke chapter 16, yung mayaman doon ngayon, hanggang ngayon, di ba na bukang bibig niya sana? Amang Abraham, isugo mo doon sila sa loob. Mayroon ako 5 kapatid. Concern na concern siya, pero wala na siya pag-asa. Buhay pang kapatid mo. Buhay pang nanay mo. Amen? Buhay pang tatay mo. Buhay pa yung mga apo mo. Buhay pa lahat ng mga kaibigan mo. Dalhin mo siya sa panalangin na masave sila. Amen? Church, napakaganda maging prayerful. Amen? Dahil naniwala po tayo, kapag nag-pray tayo, may power. Hindi ba kayo? Kapag nag-pray ka, may kapangyarihan ng Diyos. Kaya dito mo makita yung Luke 1:27, for with God, nothing shall be impossible. Kapag nag-pray ka talaga. Amen? Kaya nga isang kondisyon ng Diyos, humble, humility, ibig sabihin. Pangalawa, kaya tawag natin prayerful. Amen? Ipag-pray din natin yung ating kaaway. May verse sa Bible Matthew 5:44. Love your enemies. Amen? Hirap kaya manalangin sa kaaway, no? Kung yung nagpapabigat sa iyo, no? Sige yan, no? Parang mahirap mag-pray sa taong nagpapabigat sa damdamin mo. O sinasaktan ka. Tama ba, Ella? Mahirap ka, no? Pero mag-pray. Ipag-pray mo. Amen? Itong pray mo sa kaaway mo dapat, Lord, sana siya makakilala sa Panginoon. Lord, sana magkaibigan na kami sa Panginoon. Lord, baguhin mong buhay niya. Amen? Hindi niya alam yun. Baka isang araw, mayroong sa ma-encounter na man of God at na-witnessan siya, ma-save siya, sabihin niya, uy! Di ba nalala mo, RJs? Masusinda? Hindi ka nagsusuntukan? Nagbuboksing kayo dalawa, di ba? Di ba, RJ? Ngayon, nakita ka niya na save ka na. Sabi, ang bira. Dati ko ito kasuntukan sa nasyonal Ngayon, siguro nagpe-pray sa inyo na ma-save ka. Amen? Wala imposible, tama? Hindi ba kayo? Parang hindi na kayo makikinig maigi.
Prayerful. Number 3. Isa natin. Para tagal na kayo. Pangatlo, na kondisyon, hindi tawag obedience. Ang kondisyon ng Diyos, una, humility, means humbleness. Pangalawa, tawag na be prayerful. Pangatlo, obedience. Church, ang nais ng Diyos, sumunod ka. Lagi tayong masunurin sa Diyos. Amen? Kailangan mag-obey tayo. Dito pumapasok mga kapatid, napakaganda mag-obey sa Diyos palagi. Totoo lang, minsan marami tayong mga narinig na mga salita ng Panginoon, hindi naman natin sinusunod. Kaya nakalagay dito, obeying God's Word. Dahil ang Bible na ito, na pinapangaral natin sa inyo, ito ay salita ng Diyos. Ito ay punong-puno ng instruction. Ito ay punong-puno ng mga bagay na makapagbigay sa iyo ng kapayapaan at tulong. Sabi nga dito sa Bible, almost 770,000 words. 770,000 words ang nilagay sa Old Testament and New Testament na pwede mong makita sa buhay mo. Pero problema, hindi natin sinusunod. Christian, please, point number 1 sa obedience, obey God first. Pangalawa, obey your parents, young people. Kabataan, sumunod sa magulang palagi. Amen? Because sabi ng Bible, children, obey your parents in the Lord. This is why. And then, obey your pastor. Amen? Church, ako, sabi ko sa iyo, sinasabi ko ito sa inyong harapan para hindi nyo naman marinig sa ibang mga pastor. Personally, alam nyo naman bilang isang magulang kung anong magulang isa anong anak. Church, please obey your pastor. Kung ayaw nyo mag-obey, pwede ka lumabas. Maghanap ka ng pastor, pasundin mo. Tama? Kung ayaw mo na magulang, maghanap ka, kung magulang mo pa rin yun. Kung tandaan mo, wala ka magulang na gaya niya. Amen? At wala ang pastor na magsasabi sa iyo, ikaw kasira ng buhay mo. Kaya nga sabi ng Bible, ang pinaka-ingredients niya sa kanyang sinabi, kung mababasa mo doon sa aklat ng 1 Samuel 15 dito, sa Acts 5:29, obey, obedience in God's word. Amen? John 14:15, obeying God's will. Sundin nyo ang kalooban ng Diyos. Pag sinunod mo ang kalooban ng Panginoon at sinunod ka sa kalooban ng magulang mo, hindi tayo mapapahamak. Amen? Kaya pag sinabi ng magulang mo, anak, umuwi ka ng alas 6 bago dumilim, umuwi ka. Dahil alam ng magulang mo kung anong pwede mangyari sa labas kapag madilim na. Tama? Anak, mag-helmet ka. Mag-helmet ka. Mag-obey ka lang sa rules. Amen? Diyan tayo minsan nangihina. Pero ang kondisyon ng Diyos, obedience. Obedient in God's word, obedient in God's will, and then obedience carries a sweet promise from the Lord. Kapag nag-obey ka, merong magandang nangyayari sa buhay ng isang Kristo. Pero pag nag-disobey ka sa salita ng Diyos, nag-disobey ka sa magulang mo, nag-disobey ka sa pastor mo, nag-disobey ka sa mga tao, sa ating tinatawag na mga frontliner, ngayon sa ating labas, pag nag-disobey ka, mapapahamak ang buhay. Tama? Church, sana makita natin, ang kondisyon na naman ng Diyos matuto ka magpakumbaba, maging manalangin ka, at matuto kang sumunod. Itong pinakapang-apat na kondisyon ng Diyos na mahirap minsan na paraan ng Diyos, isa itang the broken. Yung talagang minsan babasagin ka ng Diyos para sumunod ka. Tama? Tatlong bagay ginagamit ng Diyos para ikaw ay gisingin. Ano yung una? God's Word. Binibigay ang Bible sa'yo. Pero minsan hindi ka pa nakikinig sa Bible. Ang Diyos gumagamit ng tao, like your pastor, to preach the gospel, to preach the book. Pero hindi ka pa minsan sumusunod. Pero pangatlo, ito yun, sabi ko nga, yung sa itang circumstances. Gagamitin ng Diyos ang mga paraan na ito para basagin ka sa buhay mo. Amen? Amen?
Huwag inahintayin na basagin ka ng Diyos o paluin ka ng Panginoon o saktan ka man ng Panginoon. Pero